Agad naman sinabi ni Mu Xiaochuan kay Dinglinger na huwag siyang panghinaan ng loob at mas sinusuportahan siya nito kaysa kay Yunxiang. Ngunit ipinalandakan naman ni Hao Lian na sinusuportahan niya silang dalawa na babae ng kanyang master at syempre wala nang mas importante pa dito. Subalit napailing na lang si Dinglinger dahil sa mga kalokohan at mga binubulalas nila at sinabi nito na si Young Master Yun pinatabi si Sister Yunshan para sa isang mahalagang bagay. Sa kabilang banda parang bata naman si Yunxiang na lumapit kay Li Yunxiao. Ngunit bahagyang napailing si Li Yunxiao at sinabihan niya si Yunxiang na huwag siyang magkamali ng ideya sa sikat na araw. Napahawak naman sa mukha at namula si Yunxiang at lalong nag-assuming ito. Hindi sa sikat ng araw, ngunit marahil sa banquet na gaganapin mamayang gabi. Ngunit hindi naman ito pinansin pa ni Li Yunxiao bagkus inilabas nito ang mga kristal at sinabihan niya si Yunxiang na ang mapagkukunang ito ay magiging malaking tulong sa kanyang Nine Sons True Art. Sapat na para makamit niya ang isang malaking tagumpay. Siya ay nagtataglay ng Nine Sons Divine Body, siya ay nakatakdang maglakad sa landas patungo sa rurok ng martial arts. Natuwa naman si Yunxiang. Dahil ang pinagmula ng Southern Fire Golden Crystal na ito ay napakarami. Tulad ng isang mahalagang item na ito. Ngunit wika naman ni Li Yunxiao na hindi na kailangan ng mga ganitong formalidad sa pagitan nila. Kitang-kita din ang mga benepisyo sa kanya ng kanyang pagtaas ng lakas. At naaalala ba niya ang huling pagkakataon sa Whispering Song Woods ng kanilang mga Divine Body ay nadama ang isa't isa at buo ang kamanghamanghang state ng cultivation. Ngunit nahiyang sinabi ni Yunxiang na paano niya makakalimutan. Ito ay isang kumpletong pagsasama ng isip at divine body phenomena silang dalawa at mas malalim pa ito kaysa sa nararanasan ng isang ordinaryong mag-asawa. At sinabi pa ni Li Yunxiao, ang aksidenteng yun ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanilang pag-cultivation. Siya ay isang divine body na parang apoy, samantalang ang sa kanya ay kabaligtaran. Tubig siguro kaya ang kanilang mga divine body ay maaaring magsanib at mag-complement sa isa't isa. Pagkatapos ng mga bagay dito ay maayos, maaari silang bumalik sa Yanwu City saglit at pag-aralan ito ng detalyado. Agad naman sumang-ayon si Yunxiang sa nais ni Li Yunxiao. Sa kabilang banda, matamlay naman na sinabi ni Mu Xiaochuan na hindi ibig sabihin ng kanyang master na pagsamahin sa ganoong paraan. Ngunit natawa naman si Hao Lian na ano pang paraan ang ibig niyang sabihin na shorty. Sa puntong ito hindi pa rin ito naiintindihan ni Mu Xiaochuan ang kanilang master na gaya niyang maraming babae, subalit napaupo na lang si Dinglinger at ito'y napapaisip habang nakikinig sa dalawa. Ngunit sa oras na ito ay hindi na nga nakapagpigil pa si Mu Xiaochuan at kanyang sinipa sa mukha si Hao Lian at sinabihan niya ito na hindi siya kagaya ng kanilang master na babaero. Halos pumutok naman ang mata ni Hao Lian sa sipa na yun at wika pa nito, na ang kanyang ginawa ay isang flying feast, pero bakit pa ang kanyang ginagamit? Sa sandaling ito ay lalong naguluhan si Dinglinger sa dalawa sa mga kagaguhan nila. Ngunit si Yunxiang naman ay nananatiling tahimik at iniisip nito ang espiritual na pakikipagtalik habang hawak nito ang Southern Fire Gold's Crystal. Nagsalita naman ang demonic dragon na sinusubukan ba ni Li Yunxiao na kunin ang babaeng ito para sa kanyang sarili. Agad naman sumagot si Li Yunxiao at napahawak ito sa ulo. At sinabihan niya ang demonic dragon na huwag maging katawa-tawa. Hindi tulad ng hindi nito alam ang mga benepisyong hatid ng kanilang divine body na sumasalamin sa isa't isa noong huling pagkakataon. Kalahati ng pagsisikap para sa 2 beses sa resulta, ang mga benepisyo para sa lahat ay napakalaki. Ngunit wika ng demonic dragon na kung buong araw siyang nakipagrelasyon sa espiritual, pwede pa ba siyang magpakasal sa iba sa hinaharap? Ngunit bago man makasagot si Li Yunxiao ay nalipat naman tayo ng eksena. Na ang balita na ang Tianyi Pavilion at ang Tianyuan Chamber of Commerce ay nagsagawa ng kanilang martial duel ng mas maaga sa schedule. At ang Tianyi Pavilion ay natalo, kumalat sa lungsod ng Songyang na parang hangin. Ang pangalan ng Li Yunxiao ay naging walang kapantay sa isang panahon. Ang epekto ng bagay na ito ay masyadong malaki, ganap na lumampas sa inaasahan ng lahat, maaari pa itong sabihin na isang subversibong kinalabasan. Bukod pa rito, ang Chamber of Commerce Intelligence Network ay pinakamataas, sa isang iglap ang lahat at ang background ni Li Yunxiao ay hinukay at nagsimulang kumalat na parang apoy sa buong lungsod. Ang batang yun ay talagang mana ng Mount Sumeru Spiritual Energy, ang Tianyuan Chamber of Commerce. Itinago siya ng napakahusay, kung iisipin na mayroon silang ganoong trump card. Ngayon ang buong sitwasyon ay naging mas hindi mahuhulaan.
Ito ay higit pa riyan, narinig na sa Yanwu City. Kahit dalawa sa pinamagatang martial emperors ay nagpunta upang ipaglaban ang espiritual na enerhiya, ngunit bumalik pa rin sila na walang dala. Dahil ang batang iyon ay may koneksyon na umaabot sa heavens, nakarating talaga siya sa Sacred Realm, ang Sacred Realm ay naglabas ng isang bakal, at ang Yanwu City ay direktang ipinasa sa kanya. Tama, parang si Li Yunxiao ang illegitimate son ng ilang big shot sa Sacred Realm, para pagtakpan ito, inilagay siya sa pinabayaan ng Diyos na lugar sa Southern Region. Ngunit ang mga mapagkukunang lihim na ipinadala sa paglipas ng mga taon ay dapat na isang astronomical figure. Kung hindi, sa kanyang edad paano niya napatay ang matandang freak na si Xing Xiu gamit ang isang palad sa Yanwu City? At wika pa nila pinatay niya ang matandang freak na si Xing Xiu na nakakatakot. At narinig nila na si Ding Linger ay nagtatago sa katimugang rehiyon nitong mga taon, para lang pagsilbihan siya. Nabalitaan nila na kakaunti lang ang mga anak na lalaki. Parang totoo na ngayon, sayang naman. Ito ay tungkol sa kapalaran. Ano ang maawa? Siya ay may malaking big shot mula sa sagradong kaharian bilang isang ama, at normal lang ba sa isang Diyosa na itapon ang sarili nito sa kanya? Si Ding Shan ay may mahusay na foresight, na ipinadala ang kanyang anak na babae sa katimugang rehiyon upang maging isang batang nobya sa ngayon, ang kanyang pasensya sa wakas ay nagbunga. Ang kaloob ng kasal ay ang buong lungsod ng Yanwu. Iyan ang kapalaran, ang mga kawawang taluna na tulad nila ay hindi dapat mangarap. Sa kabilang banda, sa kasalukuyan napakyat na rin sila Li Yunxiao kasama ang kanyang dalawang disciple. Ngunit itinanong naman ni Hao Lian sa kanya na may anak ba talaga sila ni Sister Ding Linger, at ibig sabihin marami na silang junior brothers ngayon. Agad naman na sumagot si Li Yunxiao na kailan pa naging totoo ang mga kwento ng kalye, dahil dito ay sinabihan ni Mu Xiaochuan si Hao Lian na tanga at kanyang sinipa ito sa kanyang likod. At sa mga oras na ito ay ipinahayag ni Li Yunxiao sa dalawa nitong disciple na kumuha siya ng isang disciple na ang pangalan niya ay Meng Bai subalit hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. Marahil baka nasa Sacred Realm ito. Hindi pa niya nasasabi sa kanilang dalawa ang tungkol dito, kaya sinabi na niya ito ngayon. Wika naman ni Hao Lian. Na tunay na bastos ang Wei Qing na yan, kapag bumalik na ang dating lakas ng kanilang master ay susugurin nila ang Sacred Realm kasama niya at sasampalin ang bastos na iyon ng ilang beses. Ngunit sinabihan naman siya ni Mu Xiaochuan na bumagyo sa Sacred Realm, talagang naglakas loob siyang isipin ito. Kahit natawagin nila sina Hua Chenho at Jun Ruyen para sumama sa kanila, natatakot siya na maaaring mapuksa silang lahat ng sinumang random na kapitan ng pagpapatupad ng batas. Bukod sa sinabi ni Young Master yun, ang little junior brother ay may hindi mabilang na relasyon kay Wei Qing na yun. Maaaring ito ay tulad ng sinasabi ng mga alingaungaw, na siya ang anak sa labas ng isang malaking big shot sa Sacred Realm. Wika naman ni Li Yunxiao anuman ang dapat nilang gawin at puntahan sa Sacred Realm pero huwag lang ngayon. At makikita naman natin sila na malapit na rin sila sa entrance. Subalit agad naman silang hinaranggan ng tatlong bantay at tinanong nila kung sino sila. Agad naman na sinabi ni Li Yunxiao na pakisabi kay Tang Xin na dumating na sila. Ikinabigla naman ito ng bantay dahil agad nitong nakilala si Li Yunxiao dahil kalat na ang pangalan nito sa kanilang lungsod. At sinabi nito sa kanila na pwede na silang pumasok at agad niyang ipagsabi kay Tang Xin na dumating na sila. At ilang sandali lamang ay nagtanong ang isang bantay kung saan na nagpunta ang 3 taong yon. At kung nakita ba nila sila, at itinanong nito na hindi sila maaaring maging impostor kung tama ba ang kanyang sinabi. Sa kabilang banda, nakapasok na silang 3 sa silid. At makikita natin si Li Yunxiao na hinawakan nito ang isang asul na formation. At ipinahayag nito na medyo kakaiba itong si G-Sect. Buti na lang may malaking barrier formation sa labas pero puno din ng loob o restrictions, isang maling hakbang lang ay maaaring humantong sa gulo. Wika naman ni Mu Xiaochuan. Na si Tang Jia ay nasa kanluran, ito ay natatakpan din ng isang barrier at ito ay tila isang pambihirang isa. Ngunit sinabi naman ni Li Yunxiao na mag-isa siyang dadaan sa lugar na ito, at silang dalawa, ay pumasok silang dalawa sa World God Monument tatawagan niya sila kapag may problema. Subalit nagtataka naman na itinanong ni Hao Lian kung ano ang World God Monument. Agad naman na inilabas ni Li Yunxiao ang World God Monument. Hao Lian may isang tao dito na minsan na niyang tinatakan, at inutusan niya ito na unsealed na niya ito ngayon.
Subalit napahawak naman sa ulo ito ay isang tao na tinatakan kung sino ito. At sa kanilang pagpasok sa loob at sumambulat sa kanila si Old Duan. Nasabik na sabik ito at napaluha dahil ito na ang araw niyang pinakahihintay habang sinisigaw nito na commander ng regimental. Subalit bahagyang umiwas si Hao Lian at dumiretso sa bato si Elder Duan at tumama ang mukha nito ng malakas habang pinagmamasdan nito ng Stone King. Ngunit sinabi ni Hao Lian sa kanyang master na talagang mayroong lahat ng uri ng magagandang bagay dito. Ngunit sinabihan naman siya ni Mo Xiaochuan na kausap siya ng kanilang master, at itinuro nito si Old Duan na paano niya ito tinatakan. Ipinaliwanag naman ni Hao Lian na wala lang. Hinabol niya ang maraming babae at hindi nagbahagi ang matandang ito kaya sinubukan niyang sirain ang kanyang kasiyahan. Ngunit dahil siya ay isang taong may katangian, ay kanyang tinatakan ito para bumaba ang kanyang cultivation. Ngunit agad naman na tumayo si Elder Duan at nagpakumbaba ito na sinabihan niya si Hao Lian na pinuno, mangyaring patawarin siya nito ang mapagpakumbabang mga paglabag. Tingnan nito ang kanyang 3 ghost eye seal na kanyang iniligay, maaaring tanggalin na niya ito. At sa sandaling ito ay napapayag na rin si Hao Lian since nagsalita na si Young Master Yun, dugo ito ng Martial Emperor, kaya magpasalamat ito dahil isa siya sa kasamahan ng ating bida. At ilang segundo lang ay unti-unti nang nawawala ang course sa dibdib nito. Agad naman itong nagpasalamat kay Hao Lian at kay Li Yunxiao at siya si Duan Yu at siya ay babalik na sa dati nitong cultivation. Labis naman ang tuwa nito dahil bumalik na ang dati niyang lakas. Ngunit wika naman ni Mo Xiaochuan na may pagkakaiba ba. At sa mga oras na ito ay nagtungo si Old Duan sa tubig para tignan ang itsura nito at biglang napalitan ng pagkadismaya ito at napahawak na lang ito sa kanyang mukha. At saad nito na bumalik na ang kanyang cultivation ngunit paano ang kanyang hitsura. Subalit agad naman itong kinontra ni Hao Lian na may itsura siyang kapugian ngunit ganito siya nung nakilala siya nito. At sa labas naman ng World God Monument ay kasalukuyang kakababa lang ni Li Yunxiao sa itaas, at sinabihan niya sila na napakaingay nila. Napatingin naman ito sa ibaba at nakita nito ang isa pang spatial arrangement na medyo mahirap, walang bakas na mahahanap ang pamamaraan ng taong nakakaranas nito ay masyadong mataas ang cultivation. At napansin niya ang 3 na patungo sa ibaba na may dalang mga kahon na may kabigatan. At sa pagbaba nila ay agad naman na hinagis ng isang lalaki ang kanyang punyal sa harapan sa di malamang dahilan. At makikita natin ang kanyang punyal na tumusok sa void space at biglang may lumabas dito na maliit na butas. At ilang segundo pa ay bigla itong lumaki. At nagpapalabas ito ng malakas na enerhiya, agad naman pumasok ang 3 sa portal at dahan-dahan na rin itong naglalaho. Subalit bago man itong mawala ay dali-daling pumasok na rin si Li Yunxiao sa loob para sundan ang 3. At sa pagpasok ni Li Yunxiao ay ginamit nito ang kanyang teknik na para itago ang kanyang sarili, ngunit sumambulat sa kanya ang malaking statwa. At sa isip nito na malinaw na hindi ito ang karaniwang estilo ng arkitektura ng mundo ng Tianwu, at ito ay arkitektura ng Demon Race, at makikita natin ang 3 na pumasok sila sa bibig ng statwa. Napalingon nito at napansin niya. Sa gayong maluwag na mga panlaban, bakit mag-abala sa pag-set up ng mga paghihigpit? At sa pagpasok ni Li Yunxiao ay naramdaman nito ang malakas na enerhiya, ang isang demonic aura. Sa loob ng formation yon, ay nakita niya ang 2 tao na nasa gitna. At dumating na rin ang 3. At sinabi ng lalaki na dumating na sila. Sa mga oras na ito ay dala nila ang mga materyales na kanilang gagamitin. At ilang sandali pa ay tuluyan ang nakilala ni Li Yunxiao kung sino ang nasa loob ng formation na yon. Ito ay si Lord Yu at si Tang Jia. Habang nagko-cultivate, nagsalita naman si Tang Jia na bakit mas kaunti ang mga demon crystal kaysa sa huling pagkakataon. Sa isipan naman ni Li Yunxiao na ang aura ni Tang Jia ay umabot na ngayon sa Martial Venerable Realm. At ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng demonyong aura. Tiyak na tinuruan siya ng isang diskarte sa lahi ng demonyo. Hindi niya nakikita ang iba pang mga dakilang demonyo. At hindi niya makita ang ibang demon na kanilang kasamahan, baka nasa sa ibang lugar din sila, at iniisip niya kung ano na ang kanilang lakas ngayon. At si Lord Yu ay isang 8-tier Great Artificer, ang kanyang espiritual na kapangyarihan niya ay napakalakas, at hindi siya makapag-usisa ng masyadong malalim. Sa paglapit naman ng lalaki ay agad ito'y lumuhad sa kanila at kanyang ipinahayag
Na ito na lang ang natitira sa bodega, nandito na lahat, kailangan na nilang magsimulang bumili ng malalaking batch. Tutal naman, ang dati hindi mataas ang demand para sa bagay na ito. Ngunit sinabihan naman siya ni Tang Jia at bakit hindi niya bibilhin ang mga ito, kailangan niyang gumastos, bumili ng marami hanggat mayroon. Ngunit sinabihan naman siya ni Lord Yu na ang kanyang demon technique ay umabot na sa napakataas na antas. Ang epekto ng mga kristal ng demonyo ay humihina, mula ngayon, ito ay higit na nakasalalay sa kanyang sariling lakas at pagkultivation. Kung si Li Faiyu ng gusali ng Wanbao ay nasa antas lamang na nabanggit nito bago siya talunin ngayon ay magiging isang piraso ng cake. Ngunit ipinahayag naman ni Tang Jia. Bago makilala niya silang lahat siya ay isang palakas sa balon sa loob ng Merchant Alliance na ito, iniisip na ang mundo ay isang alyansang mangangalakal lamang. Pagkatapos lamang ng paglalakbay sa kapatagan ng demonyo ay napagtanto niya ang kanyang dating kamangmangan. Napatingin naman ito sa kanyang kamao at ngayong alam kung gaano kalawak ang mundo. Ang kanyang mga buntong hininga ay hindi na nakatakda sa alyansa lamang ng mga mangangalakal. Maging ang apat na kahangahangang bahagi ng hilagang rehiyon. Matatalo niya sila ng isa't isa at pagkatapos ay isusunod niya si Li Yunxiao pati na rin si Ye Fan na nakakuha ng Noah's Ark, sila ang magiging pinakadakila niya. Sumagot naman si Lord Yi na si Li Yunxiao at Ye Fan ay talagang dalawang dakilang banta sa kanila. Kaya lang pareho silang may mga sagradong artifact na hawak, kaya napakahirap silang kalabanin. Lord Shang lang ang nag-aayos ng Armillary Sphere, magkakaroon ako ng lakas para labanan sila. Ngunit sambit naman ni Tang Jia na ang kalawakan ng mundo ay talagang mahirap unawain, para sa napakaraming sagradong artifact na lumitaw ng sabay-sabay, iniisip nito kung matagumpay bang naayos ang Armillary Sphere na yun. Ngunit wika naman ni Lord Yu, ang originally napakababa ng chances na magtagumpay sa essence lang ng Eternal Evergreen Tree, buti na lang at ang kanyang CG sect ay may lahi ng demonyo. Noon, ang gulong ng Abadharma, basta Abadharma wheel, siguradong maayos niya ang Armillary Sphere. Wika pa ni Tang Jia na ang gulong na yun ay namamalagi sa paligid ng kanyang CG sect sa loob ng hindi mabilang na taon, walang sino man ang nakakaalam kung ano ang pinagmulan nito. Kahit na alam lang ng mga tao ng Mei family na ito ay pambihira, hindi niya akalain na magiging ganito at masamang bagay ito sa lahi ng demon race. Ngunit biglang may dumating habang ito'y nakalutang at wika nito na walang masasamang bagay sa mundo kundi ang mga taong may pusong evil. Ang gulong ng Abadharma ay umiral sa hindi mabilang na mga edad at walang sino man ang nakakaramdam na may mali dito. At sinabihan niya si Tang Jia na medyo biased ang mga salita nito. Ang dumating na ito ay si Lord Li habang dala nito ang Eternal Evergreen Tree. Agad naman napalingon ang dalawa sa kanya, at sinabihan siya ni Lord Yu na bakit na siya lumabas. Agad naman sumagot si Lord Li at wika nito na malapit na pero hindi pa sa ngayon naglalaman nito ng essence ng walang hanggang Evergreen Tree, hindi na kailangan ni Lord Shang. At kanyang ibinigay kay Tang Jia ang Eternal Evergreen Tree. Nakunin niya ito at i-absorb. Maaari nitong sugpuin ang demonyong aura sa kanyang katawan, na pumipigil sa kanyang hindi makayanan ang negatibong pagguho ng demonyong kristal. At dahil dito sinabihan siya ni Lord Yu na kaya siya lumabas siya sandali para lang sabihin ang crystal na ito. Mariin naman na sumagot si Lord Li na syempre at isa pa ay itong Demon Palace ay isa sa special treasures niya. Lahat ng nasa loob ay kanyang perception. Ay alam niya kung ano ang nangyayari at nasa loob. At seryosong sinabi nito na napakatalino ng concealment art ng taong yon, normal lang na hindi niya sila natuklasan nito. Sa tinura ni Lord Li ay nagulantang naman ang dalawa sa kanilang nalaman na may nakapasok na hindi nila nalalaman. Sa kabilang banda, naging seryoso naman si Li Yunxiao at hindi naman ito inaasahan na ma-discovered siya ng ganun lang kadali kahit ginamit na nito ang malakas niyang teknik.